So kayo na po mag-research. Ako po, willing ako umarap sa kahit anong kaso. Okay lang po yon. Pero gusto ko po magkaroon ng kasagutan, bakit po nagli-lead sa iisang company lang? Isang araw matapos iugnay ni Incumbent Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Smartmatic ang mga paninira sa kanya at sa COMELEC, inanunsyo ng United States Department of Justice o USDOJ ang pagsasampa ng kaso ng US Federal Grand Jury sa Florida laban kay dating COMELEC Chairman Andres Andy Bautista dahil sa bribery at money laundering scheme. Tumanggap umano na nasa $1 milyong si Bautista mula sa isang election voting machine at service provider company kaugnay sa 2016 elections sa Pilipinas. Bagamat hindi pinangalanan ang kumpanya, ang partner ng COMELEC noong 2016 presidential elections ay ang Smartmatic. Kasama rin sa kinasuhan ang dalawang opisyal ng Smartmatic na sina Roger Piñate at Eli Moreno at isa pang dating executive din ng Smartmatic na si Jorge Miguel Vasquez. Ang perang ipinanuhol ay galing umano sa overpriced na mga makina at ipinadala sa iba't ibang bangko sa Asia, Europe at Amerika kasama na ang Florida. Sa pahayag ng Smartmatic, kinumpirma ng kumpanya na dalawa nilang empleyado ang nakasuhan dahil sa paglabag sa Foreign Corrupt Practices Act o FCPA. Habang nanatili pa namang inosente ang mga ito hanggat napatunayang may sala, kagad na nilang inilagay sa leave of absence ang mga ito. Dagdag pa ng Smartmatic, wala namang kasamang aligasyon ng pandaraya sa halalan at hindi rin nakasuhan ang kanilang kumpanya. Si Bautista naman sinabing may bahid politika at impluwensyado ng matataas na opisyal ng bansa ang kaso laban sa kanya. Lalaban niya siya para mapawalang sala sa korte at ipakita na wala siyang ginawang krimen laban sa pamahalaan ng Amerika o sa mga mamamayan nito o pinagsamantalahan o dinulutan man ang pinsala. Sa naunang pahayag ni Bautista, itinanggihan niya na humingi siya ng suhol sa Smartmatic o anumang kumpanya. Samantala, ayon naman kay Incumbent COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. Ito anya ay vindication para sa kasalukuyang pamunuan ng COMELEC. Ayon pa kay Garcia, nangangahulugan lamang ito na tama sila nang i-disqualify nila ang Smartmatic sa bidding para sa 2025 elections at sa mga susunod pang halalan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.